Hi everyone! So, my name is Fatima. So, pag-usapan natin yung papillary thyroid carcinoma. Papillary thyroid carcinoma is a very common type of cancer na very common sa mga babae, pero may mga rare case din na nangyayari sa mga lalaki. So, disclaimer po, hindi po ako medical practitioner. Ako po ay diagnosed din po ng papillary thyroid carcinoma. So, ako po ay naoperahan at na-diagnose noong 2021. So, ang tawag po sa opera na ginagawa sa amin is total thyroidectomy. Yun yung tinatanggal na yung butterfly shape po, which is the thyroid sa leeg namin. So, ayan. Actually, after ko maoperahan, I decided to join the hypothyroidism group. But, as I notice, marami rin talagang nagkakaroon na ng papillary thyroid carcinoma, especially dumadami na rin yung cases ng mga lalaki. Tapos pabata pa sila ng pabata. The youngest na na-meet ko is 20 and lalaki siya. So, nagre-request sila sa akin before kasi marami na rin talaga nag-message sa akin and sabi nila, gawa nga raw ako ng video nung time na yon. Kaya lang, syempre, yung itsura ko, tignan nyo naman. Yan yung itsura ko before ako ipasok sa operating room. So, hindi ko talagang magawa-gawa. So, ngayon lang, 2024 na. So, ilang years na nakakalipas, magti 3 years na, no? So, very grateful din ako na okay naman ako, ganun. Pero, syempre, monitoring pa rin. And then, ano po ba ipapanta ko? So, marami nagtatanong kasi sa akin kung ano daw yung mga symptoms na na-feel ko that time. So, hindi ko kasi ma-pinpoint talaga kung ano yung unang symptoms ko. So, kasi 2017 pa lang may nararamdaman na ako. Yung palpitation, tremors. Yung tremors kasi is yung paggalaw ng ulo, ng kusa, yung parang sumasabay siya sa heartbeat, ganun. So, gumagalaw siya, as in talagang gumagalaw. Nafe-feel ko talaga, lalo na pag nasa work ako, yung kakapasok ko pa lang sa work, then upo ko sa office, then nafe-feel ko na rin agad siya. Tapos pag nainom ako ng coffee, kahit yung cookies lang na dark chocolate, I don't know if it's dark chocolate, pero chocolate siya. So, talaga nagpapalpitate na agad ako nun. So, I don't know if yun talaga yung symptoms. Pero kasi before, as I remember, tinanong din naman ako ng ENT surgeon kung na-feel ko yung mga ganong symptoms. So, ang timbang ko before, siguro mga 2017-2018, ang timbang ko is 50 kilograms. So, medyo, yan, ganyan. Medyo mataba-taba pa ako. So, noong 2017, nung nakakaramdam ako ng palpitation, nagpa-check ako sa isang cardiologist. But, it came out, yung mga test na pinagawa niya sa akin, lalo na yung to the echo, it came out naman na normal. So, 2018, parang, nagbuntis ako, doon na nag-start, parang bumagsak din yung katawan ko nun. Buntis ako pero hindi ako tumaba. Parang baliktad, pumapayat ako, ganon. So, 2019, when I gave birth to my second child, so, talagang ang payat ko na. So, nagtimbang ako parang mga 45 ata ako or nag-46 na. So, 4 kilos na yung nawala sa akin. And then, napapansin na rin ng mga ibang yung pediatrician ng anak ko na medyo yun nga, parang maan na rin ako, pumapayat na ako. So, sabi ko baka kasi nagpapa-breastfeed, ganun. So, parang, yun na ba, i-stop ko na ba yung breastfeeding ko that time? So, hindi ko siya in-stop. Nag-ano pa rin ako, nag-take na lang ako ng mga vitamins, ganyan. Pero wala pa rin nangyari. And then, siguro 2020, ganun pa rin, nag-start ulit yung palpitation ko, ganun, may tremors pa rin ako, tsaka lagi akong napapagod. Mas lalo pang bumagsak yung timbang ko, yung mata ko, medyo, ayan, ganyan, lumaki. So, ayun, I think, siguro yun na yung mga symptoms na masasabi ko na nararamdaman ko that time. Kasi 2020, then, syempre, di ba, nag-pandemic na, so wala na talagang mga check-up that time. 2021,
Doon ko na, nung after kong ma-COVID, doon ko naramdaman na nahihirapan ako huminga. No, after kong ma-COVID, so gumaling na ako. Doon ko nararamdaman na nahihirapan na ako ata akong huminga. Ganun. Bakit ganun? So, parang ko sinasakal. Ganun yung feeling. Which is parang, ilang weeks kong naramdaman yun na puro ganun. Mga 2 weeks. Tinigis ko siya. Tapos, one night, parang may bumulong sa akin, nakapain ko yung leeg ko. Kasi parang may tumitibok talaga. Pag ganyan ko, sabi ko, parang tigas. Ganun. Ayun, matigas talaga siya. Kasi hindi talaga sila pantay. So, I decided na sumama doon sa isang friend ko na may hypothyroidism. Sumama sa endocrinologist niya. Then, the endocrinologist said nga na parang malaki nga yung leeg ko. Then, din niya sinabi na malaki yung thyroid mo. Sabi niya, malaki yung leeg mo. Ganon. Hindi pantay. Parang malaki nga daw. Ganun. So, sabi niya, pinagpa-ultrasound niya ako. Then, FT4, FT3, PSH. So, yung blood test ko, yung FT4, FT3, PSH, it came out na normal lahat. Hindi ako hypothyroidism at hindi rin ako hypo. Pero, ang ano doon is yung ultrasound ko. So, parang ako, medyo syempre, nakakabasa rin naman ako ng mga ultrasounds before. Sabi ko, parang may nakita nga na, na cyst. So, ang ginawa ko, ikinwento ko siya dun sa pinsan ko, tsaka sa tita ko, na dating sekretary ng isang ENT doctor. So, nirefer na nila ako. Pinabasa nila yung aking ultrasound. At yun nga, may sinend sa kanila na mga questions, yung mga symptoms, kung nagka-tremor ba ako, kung nagkakaroon ba ako ng palpitation, kung meron ba akong, ano pa ba. Basta yun, yung mga, maraming question yung mga, kung nag-lose ba ako ng weight, ganyan. Maraming question dun sa sa chat na yon. So, sinagatan ko lahat yon. Then, ayun, binalik nila dun sa doctor. And then, yun nga, sabi nga ng doctor, he needs to see me ASAP. Kasi, parang, yun nga, na kailangan ko nang maoperahan. And maybe after the surgery, baka daw nga ma-radiation ako. So, ako naman, si Google, research palagi. Ano ba yung RAI na yun, which is the radioactive iodine, yung mga ginagawa kapag may mga, usually, mga matataas yung dose kasi is yung mga papillary thyroid carcinoma, yung may mga thyroid cancer. So, sabi ko, ginagawa pala to sa may mga thyroid cancer, ganyan. So, ako, hindi pa naman ako thyroid cancer, ganun. Parang na-anxious na ako. So, parang sinabi ko na sa parents ko na kailangan ko magpa-check up kasi ganito yung findings, ganito yung pre-assessment nung doctor na friend nga ng tita ko na ENT surgeon. So, kilala rin ng parents ko yun. So, lumuwas kami sa Manila, sa Quezon City. So, chinek ako nung daughter nun, nung friend ng tita ko na doktor, is may daughter siya na ENT surgeon din, napakagaling talaga na doktor nun. So, ayun. Siguro mga 1 hour niya ako chinek up. Then sabi niya, yun nga daw, tatanggalin na nga daw niya. In-explain niya sa akin kung bakit. Tapos, usap sila ng father niya. So, parang pinag-uusapan nila if half lang ba yung tatanggalin or lahat na. So, sabi ng doctor niya, lahat na tatanggalin. Kumbaga, total thyroidectomy na talaga yung gagawin sa akin. So, ayun, ako naman, parang chill lang, gano'n. Hindi naman ako kinabahan, ganyan. Parang, kung ano yung makakabuti, syempre, yun, doon naman tayo palagi. So, yung parents ko, yung nanay ko kasi hindi siya pwede papasukan sa clinic. So, pinakwento na lang ako paglabas. Nagtataka nga siya kasi 1 hour nga. Suro, pumasok ako sa clinic, 3 o'clock, tapos lumabas na ako, past 4 na. Syempre, kinapakapapa yun ng doktor. Tapos, ayun nga, tapos nagsuggest pa nga ako noon na baka pwedeng i-biopsy muna bago operahan. Sabi, kahit naman daw i-biopsy at lumabas na benign, tatanggalin pa rin. Kasi nga, syempre, medyo malaki na rin yung bukol. So, ayun lang. Pero, ipapata ko sa inyo yung sa second video ko kung ano yung next na nangyari after nung meet namin ng ENT surgeon na yun. At napakabata pa ng ENT surgeon na yun, pero napakagaling niya talaga. Kung talaga, i-refer ko talaga yun sa mga thyroid problem, ganyan, na kailangan talaga magpa-surgery. At hindi nawala yung boses ko. Kwento ko na lang sa inyo sa second video. Bye-bye!